Umupo si Dingling sa pangunahing upuan, at si Yurin ay nakatayo sa likuran niya sa kaliwa. May 4 pang mandirigmang nakahanay sa likuran niya. Hindi sila malalakas, lahat sila ay nasa antas lamang ng Martial Emperor. Sa upuan ng panauhin, may isang kabataang lalaking masigla ang tindig. Nadahan-daang ninanamnam ang mabangong tsaa sa kanyang kamay. Marahang binubuksan ang mga dahon ng tsaa gamit ang takip paminsan-minsan. May 4 ding martial artist na nakatayo sa tabi ng lalaki. Lahat sila ay may malamig na ekspresyon at pan ng nakamamatay na aura. Lumapit ang isang kabataang lalaki sa pangunahing upuan. Hindi siya naglakas loob na tingnan si Dingling sa mata. Inyuko niya ang ulo at nagsabi, "Ate, ginagawa ko ito para tulungan ang Tianyuan Trading Company." Itinatag ni Ama ang samahang kalakalan na ito, "Hindi ko kayang panooring masira ito." Mula sa malamig at galit na mga mata ni Dingling ay lumipat ang tingin niya sa kabataang lalaki sa ibaba. Malamig siyang nagsalita, "Batang Ginoong Wu, kung may sasabihin ka, sabihin mo na." Handang makinig si Dingling. Ibinaba ni Wu Yu ang kanyang tasa ng tsaa at ngumiti. Si munting kapatid na Ling ay talaga namang mabilis magsalita at kumilos. Palagi ko siyang hinangaan. Mula pa noong makita ko si munting kapatid na Ling sa kompetisyon ng Mind Source sa silangang rehiyon. Huwag nang pag-usapan ang nakaraan, putol ni Dingling. Kung wala ka ng ibang pakay, batang Ginoong Wu, maaari ka nang umalis. Hindi nagalit si Wu Yu. Napatawa siya at nagsabi, "Bakit parang lalong nawawalan ng pasensya si kapatid na Ling? May kinalaman ba ito sa kasalukuyang kalagayan ng Tianyuan Trading Company? Na pati ikaw, si munting kapatid na Ling, ay kailangang magtrabaho buong araw at uminit ang ulo. Ano bang problema sa kalagayan ng Tianyuan Trading Company?" Malamig na napasenggal si Dingling. "Sa tingin ko, maayos naman ang lahat. Ate." Hindi napigilan ni Dingpang ang pagsenggal. "Nandito si batang Ginoong Wu para tulungan tayo. Pero bakit ganyan ang pakikitungo mo sa kanya? Itinutulak mo ang samahang kalakalan sa apoy sa pagtanggi mo sa mga kaibigan." Hindi nakapagtatakang lalong lumala ang kalagayan ng samahan simula nang ipasa ito ni Ama sayo. "Dingpang, lumayo ka," galit na sigaw ni Dingling. "Ang kanilang Luochu Chamber of Commerce ay matagal nang may balak laban sa atin, at palihim na. Matagal na nila tayong tinatrato ng ganoon. Sila ang pangunahing kaaway natin, pero sinabi mong tutulungan mo kami. Kailan ka pa nakisama sa kanila?" Pagkatapos mapag-alitan, namula ang mukha ni Dingpang. Sumigaw siya, "Anong ibig mong sabihin sa nakikisama? Nandito ako para makipag-usap sa inyo tungkol sa negosyo bilang batang Panginoon ng Tianyuan Trading Company. Kayo'y walang ginagawa kundi lumikha ng mga kaaway para sa Kamara ng Kalakalan. Pero ako, kaya kong gawing kaibigan ang mga kaaway. Hindi lang nila ititigil ang laban sa atin, kundi tutulungan pa nila tayo. Kita mo naman kung gaano kalakas ang impluwensya natin kapag nagsama tayo." Galit na galit si Dingling kaya nang inag ang buong katawan niya. "Lumayas ka. Ako ang mamumuno sa Tianyuan Trading Company." "Bakit?" Malamig na tanong ni Dingpang. Dahil lang ba sa magulong desisyon ng ama niya? Matanda na ang kanilang ama, at hindi na niya kayang kilalanin kung sino ang mabuti at masama. Sa isang mahalagang pagpupulong tulad nito, hindi man lang siya dumalo. Wala na siyang kapangyarihang gumawa ng anumang bagay para sa Kamara ng Kalakalan. Bilang kaisa-isang anak na lalaki, hindi ko kayang panoorin na sirain mo lang ang Kamara ng Kalakalan. Ikaw, galit na galit mo ako. Matanda, dakpin siya at ikulong. Galit na pinagsisigawan ni Dingling habang pinapalo ang mesa at tumayo. Tumawa si Wu Yu ng malamig bago dahan-daang nagsalita. "Munting kapatid na babae Ling, hindi mo na kailangang magalit. Bagamat bata pa ang iyong kapatid, hindi siya kulang sa talento kumpara sa iyo sa kahit anong aspeto." Totoo ang sinabi niya. Kung makakapagkasundo tayo ngayon, ang ating dalawang Kamara ng Kalakalan ay magiging kasing lapit ng isang pamilya. At mawawala na ang linya sa pagitan ng kaibigan at kaaway. Hindi ba't napakagandang bagay niyan? Matagal ka nang may kapangyarihan, pero naabot mo na ba ang ganitong antas? Pinigilan ni Dingling ang kanyang galit at malamig na sinabi. "Sige nga, gusto kong marinig kung paano kausap ng inutil kong kapatid ang tungkol sa pagiging magkapamilya natin." Ngumiti si Wu Yu at nagsalita. "Napakasimple lang nito. Ang Tianyuan Trading Company ay minsang naging napakaunlad. Pero ngayoy hamina na.
Sa kabuuang lakas, mas mababa sila kumpara sa aming Luochu Chamber of Commerce. Gayunpaman, kung makakamit ninyo ang buong suporta ng aming Luochu Chamber of Commerce, tiyak na maibabalik ninyo ang rurok ng inyong tagumpay. Ano yun? Ang Luochu Chamber of Commerce nyo ba ay naging kawang gawa na? Malamig na tanong ni Dingling. Tinutularan nyo na ba ang martir na martial sovereign na walang pakinabang para sa sarili at puro tulong lang sa iba? Wala namang libreng tanghalian sa mundong ito. Sa mundo, tumawa si Huyu. Natural lamang na kailangang magbayad si munting kapatid na Ling. Sa totoo lang, napakasimple lang nito, basta't pakasalan ako ni Ate Ling, tayong mag-asawa ang mamamahala sa dalawang pangunahing kamara ng kalakalan at pagkatapos ay pagsasamahin natin ang mga ito bilang isa. Sa ganoong paraan, ang posisyon bilang permanenteng miyembro ay sigurado na, hindi ba? Oo nga, ate, sabi ni Ding Pang. Kapag naging bayaw ko na si Batang Master Wu, magiging malapit ang dalawang kamara ng kalakalan. Si Bayaw ang magiging presidente at ako naman ang magiging vice-presidente. Sa panahong iyon, magiging madali ang makapasok sa pangunahing apat na alyansa. Galit na galit si Dingling na halos himatayan siya sa lugar. Ang kanyang marikit na katawan ay patuloy na nanginig at wala siyang masabi. Batang Master Pang, ang tanga mo talaga. Galit na sabi ni Yurong. Hindi ba't parang ibinibigay mo na lang ang kamara ng kalakalan sa lalaking Wu na yan? Itinuro ni Ding Pang si Yurong at sumigaw, sino ka ba para pagsabihan ako? Anong karapatan mong pangaralan ako? Matandang alipin, lumayas ka. Ate, huwag kang makinig sa mga kalokohan ng matandang alipin na ito, sabi niya. Pagdating ng panahon, paghahatian natin ang kamara ng kalakalan at si Bayaw ay magiging sa iyo. Kung hindi, sa kasalukuyang sitwasyon, hindi ko na talaga kakayanin pa. Kapag nawala ang pagiging miyembro ko, agad kong haharapin ang kapalarang Malamon. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng pundasyon ng ating ama. Magaling, 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 gaya ng inaasahan, maganda ang pundasyon ng ama. Gustong umiyak ni Dingling, ngunit wala siyang may luhang-luha. Humikbi siya, ngayon ko lang lubos na naunawaan ang kawalang magawa ni ama. Sinabi niya na hindi ka raw magiging dakilang tao, kaya't ako, isang babae, ang pinamunuan sa kamara ng kalakalan. Palagi kong inaasahan na agad kang magiging ganap upang maibalik ko na sa iyo ang kamara ng kalakalan. Alam mo ba kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko sa mga nagdaang taon? Sa isang iglap, naramdaman niyang tila gumuho ang lahat ng kanyang pag-asa at pangarap. Ang espiritual na sandigan na matagal niyang inalagaan ay biglang naglaho, at ang buong puso niya ay naging hangkag. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng pagnanais na tumakas. Gusto niyang tumakas sa painang ito sa kanyang balikat, tumakas sa magulong at komplikadong mundong ito. Lahat ng ginawa niya sa loob ng maraming taon ay tila nawalan ng saysay sa sandaling ito. Iyan ay dahil may kinikilingan si ama, single ni Ding Pang. Kung may balak ka namang isauli sa akin ang kamara ng kalakalan, ibigay mo na ngayon. Masakit ang loob na sabi ni Dingling. Dahil lumaki ka na at may sarili kang mga pananaw, hindi na ako makikialam pa sa kamara ng kalakalan. Isa lang naman akong babae, at ikaw ang dapat na. Mamana ko ang negosyo ng aking ama, sa ayaw mo man o sa gusto. Ngunit kaya mo ba ito? Hindi mo na kailangang alalahanin yan, ate, sabi ni Ding Pang. Nakakalap na ako ng maraming mahuhusay na tao at eksperto. Sa iba't ibang larangan, at hindi sila pahuhuli sa'yo. Bukod pa roon, sa tulong ni Batang Master Wu, tiyak na. May pagpapatuloy ko ang pamana ni ama. Dingling, ha. Pumuti ang mukha niya. Kinagat niya ang labi at sinabi, magaling, simula ngayon. Ikaw na ang mamumuno sa Chamber of Commerce. Hindi na ako makikialam pa bilang nakatatandang kapatid. Binibini, napakahalaga ng bagay na ito, gulat na sabi ni Yurong. Pag-usapan na lang natin ito kapag natanong na natin ang Ginoo. Aliping aso ka, galit na sigaw ni Ding Pang. Ang mga bagay tungkol sa angkan ng Ding ay hindi mo dapat pinapakialaman. Matanda na si ama at wala ng lakas. Dapat ay ninanamnam na lang niya ang kanyang pagtanda. Si ate ang dapat magpasya sa ganitong bagay. Nagningning ang kanyang mga mata at halatang hindi na makapaghintay. Tiningnan siya ni Dingling ng malamig, at isang gintong pamansag ang lumipad mula sa kanyang kamay. Ito ang Tian Yuan token, na sumisimbolo sa pinakamataas na kapangyarihan ng Tian Yuan Trading Company.
At tanging ang presidente lamang ang maaaring magsuot nito. Tuwang-tuwa si Ding Pang at agad itong kinuha. Naramdaman niya ang mainit na init sa kanyang palad. At isang mabangis na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Paulit-ulit niyang tiningnan ang token, takot na baka peke ito. Nagliwanag din ang mga mata ni Wu Yu at tumawa ito. Binabati kita, nakababatang kapatid na Pang. Tinitigan ni Dingling ang mukha ni Ding Pang. At mas lalo siyang nawalan ng pag-asa. Matandang Yu, pakitulungan mo akong umalis. Hirap na siyang tumayo. Napabuntong hininga si Yurong. Hindi niya inasahang magkakaroon ng pagguho sa loob mismo ng Tian Yuan Trading Company. Sa ganitong kritikal na panahon, at na hindi na ito muling babangon. Mukhang tumanda rin siya bigla. Inalalayan niya si Dingling at papalabas na sila. Sandali lang. Iniunat ni Wu Yu ang kanyang kanang kamay at pinigilan silang dalawa. May mapanlin lang siyang ngiti at sinabing, "Little Sister Ling, hindi pa natin napagkakasunduan ang kasal natin. Paft, lumayas ka." Ang nanghihinang si Dingling ay biglang nagkaroon ng lakas. Sa isang iglap ng kanyang kamay, isang sinag ng liwanag ang tumama. Patungo sa ulo ni Wu Yu, tila gusto niyang punatin ito sa pira-piraso. Tumawa si Wu Yu at isinara ang kanyang mga daliri na parang kutsilyo. Pinutol ang liwanag. Napuno ng pagtataka ang kanyang mga mata at sinabi, "Dalawang bituin na Martial Emperor. Si Little Sister Ling nga ay isa sa dalawang kagandahan ng Merchant Union na pinaglalaway ng lahat. Napakahusay ng kanyang talento. Siya ang pinakaangkop na babae para maging asawa ko. Kapatid na Pang, pamilya na tayo ngayon, kaya pakiusap, tulungan mo akong kumbansihin ang kapatid mo." Matapos makumpirma ni Ding Pang na totoo ang kautusan ng Tian Yuan, napabuntong hininga siya sa ginhawa at nagsalita na may mataas na kumpiyansa, "Ate, hindi ka na bata. Ilang taon ka nang paikot-ikot para sa Chamber of Commerce, panahon na para makahanap ng mabuting asawa at magkaanak. Sa buong kaharian ng makalangit na sining pandigma, ang 4 na henyo ng Hilaga ang pinakaiginagalang sa bagong henerasyon. Pero anong klaseng tao ba ang 4 na henyo? Tiyak na hindi nila magugustuhan ang kapatid niya. Kaya mas mabuti nang magpakumbaba. Si kapatid na Yu ang pinakaangkop na taong pakasalan, at siya rin ang pinakaangkop na taong mapang-asawa." Napakabigat ng puso ni Dingling na muntik na siyang masuka ng dugo. Napakunot noo si Ding Pang at nagsabi, "Ate, gusto mo bang hintayin ang tamang presyo? Kung tumanda ka na at naging isang babaeng walang mapang-asawa, mas mabuting huwag ka nang maging pihikan. Paano ko mahahayaang maging Saint Seiya ang kapatid kong babae? Tatawa ka ba? Ayos lang kung isa kang banal na mandirigma," singgal ni Ding Pang. "Ang kinatatakutan ko ay baka maging banal kang mandirigma na kapareho lang ni Tiger Cup. Akala mo ba habang buhay kang susuportahan ng Tian Yuan Trading Company?" Kumilos siya na parang pinuno ng Tian Yuan Trading Company. Sa huli, hindi na nakapagpigil si Dingling at samuka ng dugo, at ang buong katawan niya ay nanginag. Dahil sa galit, halos magliyab si Yurong. Galit siyang sumigaw habang itinaas ang kanyang bakal na baston para hampasin ito. Galit siyang nagsalita, "Ngayon, lalabanan ko na ang nakakataas sa akin." Matandang Yu na hindi marunong magsulat ng salitang kamatayan. Nagngangalit si Ding Pang. Sinipa niya ang bakal na tungkod, at dalawang espiritual na presyon ang sabay na kumalat. Pareho silang napaatras ng ilang hakbang. Magkasing lakas sila. Nahiya si Ding Pang, lalo na't sa mismong araw ng pagkuha niya ng pamumuno sa Tian Yuan Trading Company, ininsulto siya ng isang utusan at nakita pa ito ng iba. Agad siyang sumigaw sa galit, "Patayin siya, patayin ang matandang utusang ito." Nagkatinginan ng 4 na mandirigma ng Tian Yuan Trading Company, hindi alam ang gagawin. "Ang lakas ng loob ninyong sumuwi sa akin," galit na galit si Ding Pang. Agad niyang inilabas ang kautusan ng Tian Yuan at ipinakita ito sa 4. Galit siyang nagsalita, "Narito ang kautusan ng Tian Yuan, at naglalakas loob pa kayong sumuwi." Hindi naglakas loob ang 4 na tumingin. Utos ng Tian Yuan. Lahat sila'y yumuko. O tumalikod pa nga. Matagal nang namumuno si Dingling sa Chamber of Commerce, at malalim na ang kanyang ugat sa puso ng mga tao. Siya ang nag-iisang leader sa puso ng lahat. Paano magbabago ang mundo? Dahil lang sa isang token. Mapapakunot ka rin ba ng noo? At may bahid ng kaseryosohan sa kanyang mga mata. Kapatid na Pang, mukhang mahaba pa ang landas na dapat mong tahakin. Ngayon, hayaan mong
Tulungan ka ng nakatatandang kapatid mong ito. Napanatilihin ang kaayusan. May kumislap sa kanyang mga mata. At isang martial artist sa tabi niya ang lumabas. Ang kanyang aura ay kumalat sa buong paligid. Isa pala itong domain ng isang martial honor. Sa isang iglap, namutla ang mga mukha ng lahat at nakaramdam pa ng hirap sa paghinga. Ate, nasaan na ang golden edge at silver light na ibinigay sa iyo ni Ama? Tanong ni Dingpang na nakakunot ang noo. Dahil ibinigay mo na sa akin ang Chamber of Commerce, dapat ibigay mo rin sa akin ang dalawang puwersang iyon. Kung hindi, ang buong Chamber of Commerce ay magiging isang hangkag na balat. Ano pa ang silbi nito sa akin? Maging ang puso ni Wuyu ay natigatig. Ang bawat isa sa 8 miyembro ng konseho ng Business Alliance ay napakalakas. Kahit na sila'y negosyante at tila tahimik na nakikipagkalakalan. Lahat sila'y may makapangyarihang puwersa sa likod. Kung hindi, mahirap magnegosyo. Akala mo ba ang Golden Edge at Silver Radiance ng Tianyuan Trading Company ay laging nasa kamay ko? Mapait na ngumiti si Dingling at nagsalita. Kung ganoon sana, palalabugan niyo pa ba ako? Ang dalawang puwersang iyon ay nasa kamay ni Ama simula pa noon, at hindi niya kailanman ibinigay sa akin. Drastikong nagbago ang mukha ni Dingpang at may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Imposible. Matanda na si Ama, at matagal nang hindi nakikialam sa Chamber of Commerce. Kung wala kang tulong mula sa Golden Edge at Silver Light, paano mo naipanatili ang negosyo sa mga taong ito lang na parang mga aliping aso? Huwag mo akong lokohin. Nagbago rin ang mukha ni Wuyu. Alam niyang hindi nagsisinungaling si Dingling. Kung ang dalawang puwersang sumusuporta sa Tianyuan Trading Company ay hindi kailanman napunta kay Dingling, isang himala lang na naitaguyod niya ang Tianyuan Trading Company sa ganitong antas. Sa loob ng maraming taon, hindi niya napigil ang magulat. Maaari mong tanungin si Ama tungkol dito, malamig na. Sabi ni Dingling. Kung kaya kung kontrolin man lang ang alinman sa Golden Edge. Kung wala ang gintong talom at pilak na liwanag, magiging sunod Sun Yuren pa rin ba ako sa inyo? Lilipulin ko kayong lahat ngayon. Nanginig ang puso ni Dingpang at agad siyang napatulala. Kung malalaman ng kanyang ama ang mga nangyari ngayon, may imagine na niya ang magiging kapalit nito. Bukod pa roon, ang dalawang pinakamakapangyarihang puwersa ng Tianyuan Trading Company ay nasa kamay pa rin ng kanyang ama. Hindi ba't ang Tianyuan Order na nasa kamay niya ay magiging palamuti na lang? Sabi ni Wuyu. Kapatid Pang, hindi mo kailangang saktan ang sarili mo. Ikaw lang ang nag-iisang anak ng matandang presidente. Ang gintong talom at pilak na liwanag ay mapupunta rin sa iyo balang araw. Hindi na natin pag-uusapan ang ibang bagay ngayon. Ang tanging pag-uusapan natin ay ang kasal ko kay munting kapatid Ling. Dahil ang matandang asong ito at ang 4 na mandirigma ay hindi sumusunod sa utos ng Tianyuan Order. Wala nang silbi pang itira sila. Patayin ang 5 basurang yan. At dalhin si munting kapatid Ling sa aking Luochu Chamber of Commerce bilang panauhin. Utos niyang malamig. Opo, Panginoon. Walang emosyon na sagot ng kataas-taasang marshal. Pumalakpak siya at isang nangingibabaw na lakas ang kumalat sa paligid. Biglang nagsisigaw sa takot sina Yurong at ang 4 na martial emperor. Ang kanilang mga katawan ay diretso ring itinilapon sa ere at sumabog bilang ulap ng dagwang hamog. Hindi man lang sila nakapagsalita ng isang salita bago bumagsak sa lupa at namatay. Matandang Yu. Parang namatayan ng magulang si Dingling sa sakit. Si Matandang Yu ang nagpalaki sa kanya mula pagkabata. At itinuring niyang parang tunay na ama. Tinitigan niya ang lahat ng nasa harap niya. At hindi makapaniwala, pinilit niyang tumindig ng matatag kahit halos gumuho ang kanyang katawan. Pinagnigilan niya ang kanyang mga ngipin hanggang sa damyugo. Wuyu, pagbabayaran mo ito ng dugo. Ikaw ang magiging una kong ipaghihiganti. Magiging asawa na kita. Walang dapat na matinding galit sa pagitan ng mag-asawa. Walang pakialam si Wuyu. Isang malamig na tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Kahit pahawak pa ng matandang iyon. Ang gintong talom at pilak na liwanag ng Tianyuan Trading Company. Dahil hawak niya ang anak na lalaki at babae nito. Tiyak na susunod din ang matanda sa kanya. Kapatid Yu, kailangan mong maging mabuti sa kapatid kong babae. Madaling sabi ni Dingpang. Unti-unti na siyang kumalma. Ang sigla niya tungkol sa Tianyuan Order ay
tuluyang naglaho matapos marinig ang balita tungkol sa gintong talim at pilak na liwanag. Pakiramdam niya ay wala na itong halaga. Ngayon, kay Wu Yu na lang siya umaasa. Upang makaramdam ng kahit kaunting seguridad. Huwag kang mag-alala. Ang kapatid mo ay tiyak na magiging asawa ko. Nagliliwanag ang mga mata ni Wu Yu habang nakatitig siya. Na para bang sinaniban. Sister Ling, huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, tutulungan mo akong pamahalaan ang harem. Lahat ng mga paborito kong konkabina ay kailangang gumalang sa'yo. Maaari mong gawin ang gusto mo. Sa sino mang ayaw mo. Hindi mo na kailangang dumaan sa akin. Namutla ang mukha ni Dingling. Gusto niyang kumawala at lumaban, ngunit siya ay pinipigilan ng kapangyarihan ng larangan at hindi siya makagalaw. Pumunta tayo sa Luochu Chamber of Commerce ko upang pag-usapan ang masayang bagay na ito. Sabi ni Wu Yu na naiinip. Lumapit siya at binuhat si Dingling. Punong-puno ng galit ang mga mata ni Dingling at galit niyang sinabi, kapag tinapik mo ako, siguradong papatayin kita. Nagulat si Wu Yu sa maput nitong tingin at nakaramdam ng takot sa kanyang puso. Gayunpaman, nag-isip siya at napagtanto na kung matatakot siya, paano niya ito masusupol sa hinaharap. Kaya agad siyang nagpakatatag at muling lumapit upang buhatin ito. Bigla na lang, isang malamig na boses na tila nagmula sa siyam na kalaliman ang umalangaw sa kanyang tainga. Na para bang nahulog si Wu Yu sa isang silid na pan ng yelo. Kapag hinawakan mo siya gamit ang marumi mong mga kamay, wala nang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa'yo. Nanginig ang katawan ni Wu Yu habang lumilingon sa paligid na may takot, ngunit wala siyang makita ni isa. Napasigaw siya sa gulat, sino yan? Sino ka? Lumabas ka. Young Master, anong nangyayari? Nakangunot ang noo ng iginagalang na martial artist. Hindi maunawaan ang kakaibang kilos ni Wu Yu. May tao rito, sigaw ni Wu Yu. May nagsalita sa tainga ko kanina. Sino yon? May kakaibang ekspresyon din ang isa pang mandirigma. Nagulat lamang si Young Master. Saan naman magkakaroon ng tao? Kung may papalapit man, paano sila makakalusot? Sa mga mata naming dalawa sa loob ng ilang milya. Hindi na niya natapos ang sasabihin at biglang lumaki ang kanyang mga mata. Napanganga siya, na tila kayang ipasok ang isang pato sa kanyang bibig. Dahil sa sandaling iyon, may dalawang tao nang naruroon sa bulwagan. Tahimik sila at walang nakakaalam kung kailan sila dumating. Natakot ako, bulalas ng domain expert at umatras ng ilang hakbang sa gulat. Ang buong bulwagan ay nasa ilalim ng kontrol ng kanyang domain, kaya maliban na lang kung mga multo ang dalawang ito. Paano sila lumitaw nang hindi man lang napansin? Pakiramdam ni Dingling ay parang nakuryente siya. At dalawang linya ng luha ang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Ang taong iniisip niya araw at gabi ay biglang lumitaw sa harap niya. Lahat ng hinanakit na naramdaman niya ay biglang kumawala sa isang iglap. Hindi niya napigil ang umiyak ng parang ulan. Ang marupok niyang katawan ay nanginginig. Na parang isang lotus sa gitna ng hangin. Na parang anumang oras ay madadalo palayo. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya ang init na pumuno sa buong katawan niya. Isang hindi maipaliwanag na init ang nagbigay ng ginhawa at nagpal-eyes ng lahat ng lamig sa kanyang loob. Batang ginoong yon. Pinigil ni Dingling ang kanyang paghikbi at mahina siyang tumawag sa kanya. Sa isang tawag na ito, naipahayag niya ang lahat ng kanyang damdamin. Lahat ay naiparating kahit walang salita. Naapi ka, napatawang sabi ni Yun Xiao. Pasensya na. Si Dingling, na sa wakas ay tumigil na sa pag-iyak, ay muling humikbi. Sino ka? Napakapangit ng ekspresyon ni Wu Yu. Galit siyang nagsalita, ito ay panloob na usapin ng Merchant Union. At ito'y may kinalaman sa kaguluhan sa mundo at sa paghahati ng kapangyarihan sa buong kontinente. Isa itong malaking pangyayari na maaaring makaapekto sa estruktura ng buong mundong pang martial arts. Kung ayaw mong mapahamak, mas mabuting umalis ka na agad. Hihi. Hindi napigilan ni Imo Xiaoquan ang matawa ng malakas. Batang ginoong yon, ang nakakatawa niya. Napakalibog niya't gusto pa niyang agawin ang isang babae sa pilitan. At inuugnay pa niya ito sa mga pagbabago sa mundo ng martial arts. Sobra siyang nangangarap. Galit na sigaw ni Wu Yu, dalawang sovereigns, hulihin ang dalawang ito. Sandali siyang naghintay, ngunit walang nangyari.
Lumingon siya sa gulat at nakita niyang nanlilimahid sa takot ang mukha ng dalawang martial honorables. At ang mga mata nila'y puno ng pangamba. Bakit, batang ginoo, ang taong ito ay isang martial sovereign ng ikasyam na langit. Isa sa kanila ang napasigaw sa takot, natatakot ako. Nagulat din si Wuyu. Agad siyang umatras at nagsalita ng may sindek. Sino kayong mga tao? Kahit isang martial sovereign ng siyam na kalangitan ay hindi basta-basta umatake sa aming Luochu Chamber of Commerce. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Yun Xiao sa pagpapaliwanag. Kaya't sinabi niya kay Imo Xiaoquan. Dating paraan, bugbugin mo muna ang tatlong ito hanggang kalahating patay. Hihi. Napangiti si Imo Xiaoquan. Buto ba o mga meridian ang babasagin ko? Kahit ano, sagot ni Yun Xiao. Bakit hindi mo nalang basagin pareho? Basta siguraduhing buhay pa sila. Baka kailanganin pa nating tanungin. Kayo ay nangangahas na manggulo. Sinubukang manakot ni Wuyu, pero agad niyang naramdaman ang matinding sakit sa katawan. Hindi na siya makapagsalita sa sobrang sakit. Ipinadala lang ni Imo Xiaoquan ang kaunting Emperor Qi ng siyam na kalangitan sa kanyang katawan. Pero narinig na ang lagutok ng nabaling mga buto. Habang bumagsak siya sa lupa na parang basang tuhod. Nagulat ang dalawa pang martial venerables. Agad silang naging dalawang sinag ng liwanag. At sinubukang tumakas, ngunit sa isang malamig na singhap. Lahat sila ay nakaramdam na parang dumilim ang langit at may isang napakalakas na puwersang bumagsak sa kanila. Pagkatapos, sumakit ang buong katawan nila at halos mawalan sila ng malay. Sa loob lamang ng ilang segundo, sina Wuyu at ang dalawang martial honor ay tuluyang naparalisa sa lupa. Maliban sa kanilang ulo at leeg, lahat ng buto nila ay durog at ang kanilang mga meridian ay napinsala. Nakahandusay sila sa lupa na parang tatlong pirasong malalambot na karne, umuungol. Pinunasan ni Dingling ang kanyang mga luha at sinabi, "Young Master Yun, kung hindi ka dumating, tapos na sana ang Tian Yuan Trading Company sa pagkakataong ito." Naantala ako sa isang bagay, sabi ni Yun Xiao na may ngiti. Pero dumating ako sa tamang oras. Wala akong pakialam kung matapos ang Tian Yuan Trading Company, pero hindi ko hahayaang ikaw ang matapos. Namula si Dingling at nawala ang lahat ng negatibong damdamin niya. Sinabi niya, pag-usapan na lang natin ito mamaya. Tiningnan niya si Old Yu na nakahandusay sa lupa na may lungkot sa mukha at humikbi. Itinuring ako ni Old Yu na parang tunay niyang anak. Si Elder Yu ang nagturo sa akin ng martial arts simula pagkabata. Tuwing tinatamad ako, si Old Yu ay sobrang istrikto, pero kahit kailan ay hindi niya ako sinaktan. Lumuhad siya at humagulgol habang yakap-yakap si Old Yu. Basang-basa ng pawis si Ding Pang sa takot. Sinubukan niyang tumakas, pero hinaranggan siya ng isang di nakikitang pader. Tumawa si Imo Xiaoquan ng malamig, akala mo ba makakatakas ka gamit ang ganitong klaseng basura? Nakipagsabuatan ka sa mga tagalabas para ipagkanulo ang sarili mong kapatid, at pinagtaksilan mo ang pundasyon ng ninuno mo. Maghintay ka na lang sa kamatayan sa palo. Natakot si Ding Pang. Itinuro niya si Dingling at sinabi, ang galing mo, ate. Niloko mo ako na wala sa iyo ang gintong talam at pilak na liwanag. Halatang nagkukunwari lang siya. Una, ginamit niya ang utos ng Tian Yuan para paamuhin ako, pagkatapos ay palihim na tinawag ang mga tao mula sa Golden Edge at Silver Radiance na pumunta. Talagang mahusay kang kapatid. Nagawa mong pagsabuatan ang sarili mong kapatid. Lalong humagulgol si Dingling habang yakap ang katawan ni Old Yu. Pinalipad ni Yun Xiao si Ding Pang gamit ang isang sampal sa hangin, dahilan para mailuwa nito ang lahat ng kanyang ngipin. Zia Quan, ituloy mo ang pagsampal sa kanya. Kapag nawalan na siya ng malay, tusukin mo ang Suchi Ake point niya. Sampilan mo muna siya ng ilang oras. Young Master Yun, ani Imo Xiaoquan na alanganin, medyo mahirap magsample ng babae ng ilang oras nang hindi pinapatay. Gumawa ka ng paraan, malamig na sagot ni Yun Xiao. Mag-isip ka ng paraan. Sa oras na iyon, maraming martial artist ang Ramagasa papasok mula sa labas. Hinahabol nila ang dalawa. Nang makita nila ang sitwasyon sa bulwagan, lahat sila ay nabigla. Pagkatapos, nakita nila si Imo Xiaoquan na walang tigil na sinasampal si Ding Pang, at nabigla silang lahat na gusto na nilang sumugod para sagipin siya. Lahat kayo, huminto, sabi ni Dingling. Tumigil siya sa pag-iyak at tumayo. Basang-basa ng luha ang kanyang mukha, pero mukha pa rin siyang isang yelong kagandahan.
Kahit siya ay nagdadalamati, hindi siya maaaring lumunin ng lungkot. Pinipigilan niya ang damdamin niya at mahina niyang sinabi, dalhin ang apat na ito at si Old Yu. Ibigay sila ng maayos na libing. Huwag ninyong hayaang may makapasok. Nanlumo ang lahat sa takot. Saka lamang nila nakita ang 5 bangkay sa lupa at ang 3 umuungol na parang bulok na karne. Lahat sila ay nagtatanong sa kanilang sarili, ngunit si Dingling ang pinuno ng Chamber of Commerce, kaya't wala ni isa sa kanila ang nangahas na sumuway sa utos niya, nagmadali silang inilipat ang mga bangkay ng 5 tao.